Magandang araw po mga bata. Welcome to Grade 3 Virtual Class. Ang ating pong asignaturang pag-aaralan sa araw na ito ay Science Week 1. Science Trivia. Ano ang tawag sa mga bagay na ating nakikita, nahawakan, naaamoy, at nalalasahan? Ano po ang tawag natin doon? Okay, ating tuklasin. Kapag tayo ay nasa ating tahanan, ano-ano ang ating mga nakikita? Ano-ano ang mga bagay na nakikita natin? At kapag naman tayo ay nasa paaralan, nung tayo face-to-face pa, ano yung mga nakikita natin sa paaralan or sa loob ng classroom or silid-aralan? At kapag naman tayo ay lumabas ng ating tahanan o pag tayo tumingin sa ating paligid, ano ang nakikita natin? Okay, tingnan niyo yung nasa larawan. Ano yung nasa larawan? Okay. Tingnan po ang nasa larawan. Ano-anong mga bagay ang nakikita ninyo? Isa-isahin nga natin. Okay, alamin natin. Ang mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay tinatawag na matter. Ano ba ang matter? Ang matter ay tumutukoy sa kahit anong bagay na iyong nakikita. Lahat ng bagay na umuukupa ng espasyo at mayroong angking bigat ay matatawag nating matter. Meron tatlong anyo ang matter or tatlong uri. Una ang solid, pangalawa ang liquid, at pangatlo ang gas. Ang matter ay binubuo ng maliliit na particles na tinatawag na molecules, at ang bawat molecule naman ay binubuo ng atom. Ang katayuan ng molecule sa solid, liquid at gas ay nagkakaiba-iba. Ito ay ipinapakita ng mga larawan sa ibaba. Okay. Pagbasta natin ang solid. Ang solid ay may mga particles na sobrang magkakalapit sa isa't isa. Dahil dito, nagkakaroon ng tiyak na hugis ang solid. Maaari mong ilarawan ang solid sa pamamagitan ng kanyang hugis, kulay, tekstura, at sukat sa pamamagitan ng paghawak o pagtingin. Sunod naman ang liquid. Ang liquid ay hindi katulad ng solid na mayroong tiyak na hugis. Ang mga particles ng liquid ay magkakalayo, kung kaya't wala itong tiyak na hugis. Ginagaya lamang ng liquid ang hugis ng kaniyang lalagyan. Kung walang lalagyan, matatapon o kakalat lamang ang liquid. Ang mga particles naman ng gas ay sobrang magkakalayo. Kung kaya't katulad ng liquid, ito ay wala ring tiyak na hugis. Ginagaya lang nito ang kaniyang lagayan. May kakayahan ang gas na i-compress ang kaniyang sarili sa loob ng isang lagayan. Ano ba yung mga halimbawa ng solid? Tingnan po natin itong mga nasa larawan. Itong unang nasa larawan, ano pong tawag dito? Okay, sunod. Sunod. Oh. Ang solid ay nahahawakan.
Pansinin po sa mga larawan, nahawakan po ba natin ito lahat? Opo. Ito rin ay may sariling hugis. Okay. Meron ding bigat o timbang. May sariling kulay at tekstura at laki. Ito naman ang mga halimbawa ng liquid. Pagmasdan pong mabuti ang mga nasa larawan. Ang liquid ay may kakayahang umagos o dumaloy. Ito po yung mga halimbawa tulad ng orange juice, kape, gatas, perfume, tubig, at iba pang mga bagay na dumadaloy tulad ng mantika, toyo, at marami pa pong iba. Yan ang mga halimbawa ng liquid. Ito naman ang mga halimbawa ng gas. Lobo, gulong, yung hangin sa loob ng gulong, at salbabida. Yung hangin sa loob ng salbabida kung bakit siya lumulobo. Ang gas ay isang uri ng matter. Ito ay hindi nahawakan, ngunit ito ay nararamdaman. Diba kapag ang balon ay nilagyan natin ng butas, yung hangin niya ay ating nararamdaman. Tulad din dyan sa gulong at sa salbabida. Tingnan ang mga bagay na aking ipapakita. Tukuyin kung ito ay solid, liquid, o gas. Ito pong unang larawan. Ano pong tawag natin dito? Okay, tama. Ito ay libro. Ano kayang uri ng matter ang libro? Ito ay ating nahawakan. Ano kayang uri ng matter yan? Okay, yan po ay solid. Sunod na larawan. Ano po yung nasa larawan? Ito ay tubig, dumadaloy. Ano kayang uri ng matter ang nasa pangalawang larawan? Okay, tama. Yan po ay liquid. At ang nasa pangatlong larawan, ano kayang uri ng matter yan? Ano bang tawag natin dun sa nagpapalobo sa balloon? Ano yung meron sa loob niya? Meron diyang hangin. Kung bakit siya lumulobo. Ano pong uri ng matter yan? Okay, gas. Sunod na larawan, lapis. Ano kayang uri ng matter ang lapis? Okay, ito po ay solid. Sunod na larawan, mansanas. May sariling hugis at kulay. Ano kayang tawag dyan? Anong uri ng matter? Okay, tama. Solid. Okay, next. Ngayon po, ito ang inyong gagawin. Pag-aralan ang bawat larawan. Tukuyin kung ito ay solid, liquid, o gas. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, yun lamang po at maraming salamat.